So, pasyal ko kayo dito. So, ito ang south entrance ng American Airlines Center. Pag nakita nyo, yan yung statue ni Dirk. And this is what we call the plaza. So, usually pag may special events, dito lahat ginaganap. Kasi malaki yung parang function, function area. Ito yung bar na Hero. Then, dito ako usually dumadaan at nagpa-park. Kasi dito, pag ano nyo, may mga restaurants doon sa gilid. Ito pala si Mike Modano, and ba yun sa hockey team namin. Yung maliit na hangar, so ito yung small store. Usually bukas siya pag walang games or pag may games, pero yung malaki nandun sa isang entrance. So kung makikita nyo, binago na si AD na yung of course back in the day si Luka yan. Makikita nyo doon south entrance. Kung makikita nyo yung area naman na to, sobrang ganda rin. Kasi maraming mga restaurant sa paligid. Ito pala ang Chime entrance. So ang Chime entrance, pag may Chime card ka, makakapasok ka dyan, parang express lane yan, tapos may gifts. So Chime member kasi ako eh. Ang Chime po ay isang debit card na digital debit card siya. So wala siyang physical bank, pero mabilis yung payout niya. I mean, 2 days ahead of time siya kung mag-credit. So yan ang tinatawag na Chime Lane. Nakikita nyo naman sa patch ng Mavericks. So yan, express siya. I always go there when I go to game day. And Chime. So for the last 7 years, medyo kabisado ko na to. Nag-locker room tour na ako. Yan, na-enjoy ko naman yung pagiging season ticket member. So sa upcoming season, hindi na ako member kasi nga hindi ko na gusto. Pero it was a good 4 years of member ako before signing up to the Mavs. I was here during the bad years. I started Porzingis era, then Gafford, then we got Kyrie. Wala pa si Kyrie, member na ako. Ito po yung malaking fan shop namin. Stretch siya hanggang likod. Pakita ko sa inyo mamaya, ikakat ko lang yung video Pero ito yung malaki. Pag nagsisale po kami, dito po lahat ng mga summer sale na bagsak presyo after the season. So madalas yun, si mama kasi mahilig sa mga Mavericks saka si papa. So mga pasalubong ko sa kanila. Ito bar pa rin po siya. So pakita ko na lang din. So kung makikita nyo, malaki pa rin siya. Hanggang dyan sa kabilang side yan, hanggang dito yan eh. So pag nagsisale, usually binubuksan nila to. So nandito na tayo sa north entrance ng Mavericks. Actually nga pala, meron kaming maliit na public transportation called the Dart Train. So yan ang sinasakyan ko po dito. Kasi po, $40 po ang parking. So nagta-train lang po ako madalas. Pakita ko sa inyo. Hindi talaga ako sanay na nakikita si Anthony Davis dyan. Sanay talaga ako ng Luka. Sa tagal ng panahon, puro ko Luka. 7 years ba naman na puro Luka yan? Diba? Okay po. So, yun po. I-zoom ko na lang Yan po yung train station pabalik sa apartment ko. So, yun po siya. Medyo matagal lang po yung service kasi hindi nga to for public transportation. Tapos yan po mga parking lot. Pag game day, unfortunately $40 ang parking dito. So mag-Uber ka na lang. Ayun may train, 'di ba? So yun nga, medyo malungkot kasi dami kong magandang memories kay Luka dito eh. Talagang nakita ko yung growth niya. Parang pag malungkot ako sa work, talagang watch lang ng games or na homesick ako. Parang na-focus ko yung emptiness by being here in this arena, which I considered home for the last 7 years. Kaya nga lang, times change eh. I mean, wala naman forever, di ba? Even si Luka nga, hindi forever. So, wala lang. Ang bala ko nga sana pag magre-retire si Luka, pag nasa Pilipinas ako, babalik ako dito. Attend sana ako ng retirement ceremony niya sa Maverick. So, ganun kasi ang daming memories dito kasi hindi naman kami mga big market team. Parang it just has a flavor of its own back in the days. So yun lang. Hope nagustuhan niyo yung maliit na tour.
And meron palang 7-Eleven na malapit. So makikita nyo naman yung kay Dirk doon. So yun siya. 7-Eleven. Uhaw na ako bago mo